Yan. Amen. So, mula po dito sa mundo, tayo po'y tutungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, muli po tayong dudulog sa panalangin upang hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga. Panginoong Jesus, muli po kami po'y lumalapit sa iyo upang hingin, Panginoon, ang iyong patnubay, ang iyong nga pong paggabay sa aming nga pong pagtalakay ng paksa na aming pag-uusapan, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, bigyan mo po kami ng kaunawaan, bigyan mo po kami ng kagalakan, Panginoon, na mapag-aralan. Mangyari, Panginoon, na mawala po ang takot sa bawat isa sa amin patungkol nga po sa salitang kamatayan. Pagkus ito'y mapalitan, Panginoon, ng kagalakan sapagkat ito ang pag-asa na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na sa pamamagitan nga po, Diyos, ng kamatayan, kami nga po ay magkakaroon ng kapakinabangan, Panginoon, sapagkat ang katotohanan ay makikita ka na nga po namin ng mukhaan. Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot na langit sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. So, palakuran po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, mga kapatid, tulad nga po ng nasabi ko po kanina, ang kamatayan po ay isa po sa kinakatakutan na paksa maging ng mga sangka-Kristyanuhan, mga kapatid. Dahil kadalasan ito po ay naiisip po ng tao na ang kamatayan po ay ang katapusan ng ating pag-iral sa mundong ito. At makikita po natin dito yung wala na talaga. Magiging katapusan na ng buhay at wala nang susunod pa. Pero ang katotohanan, mga kapatid, bilang mga apostolikong mananampalataya, tayo po ay nagtitiwala sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po ba tayo nawawala? Amen. Amen. O, nakita nyo, Sister Weng, nag-amen pa, mga kapatid. So, patunay lamang, mga kapatid, na ang kamatayan ay wala na po talagang pinanghahawakan pa sa atin dahil napagtagumpayan na ito ng ating Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Tulad nga po ng ating pong natutunan kanina sa ating pong Sunday School, mga kapatid, itinuro po ng ating pong teacher, Sunday School teacher, na ang kamatayan ay parang pintuang daan lamang na kinakailangan po talaga natin mapagdaanan upang tayo mula sa mundong ito ay tumungo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, this is the doorway that is facilitated through faith in Jesus Christ. Ito daw po ay pintuang daan na kung saan ito'y masusumpungan po natin at ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. In the Bible, death is portrayed as a transitional doorway to eternity. Sa Biblia, mga kapatid, mababasa po natin na ang kamatayan ay isinasalarawan po na isang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. At ang buhay na walang hanggan ito, mga kapatid, either na ito po ay makakasama natin ang Diyos o tayo ay hiwalay sa Kanya. Pakibasa po, unang Thessalonica chapter 5 verse 9 to 10. Pakibasa po. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mamuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay mula sa kanyang muling pagbalik. So mga kapatid, maliwanag po sinasabi yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ano sabi? For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay in-appoint, kumbaga itinakda sa atin ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So hindi po tayo itinakda para maghirap, para danasin po ang buot ng Diyos. Sa madaling sabi, mga kapatid,
ang mga hindi sumasampalataya ay dadanas po hindi lang ng galit kundi ng puot ng ating Panginoong Diyos. Amen? He died for us. Siya po ay namatay. Si Jesus po ay namatay para sa atin. Amen. Kaya nga po, whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Amen. So sinasabi po dito na kung tayo man daw po ay gising o natutulog man, we may live together. Tayo daw po nawa ay mabuhay na kasama ang ating Panginoon. Amen. So mabubuhay po tayo na kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen. To believers, it is a doorway of hope that brings them directly into the presence of God. Pakibasa po. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Lakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen. So maliwanag po yan. We are confident. Sabi po ni Paul, kami ay merong pagtitiwala. And I say that that would prefer to be away from the body and be at home with the Lord. So sabi po ni Apostol Pablo, ako'y mas gusto ko pa ang mawala na sa mundong ito, sa katawang ito, at ako'y mapa sa tahanan kasama ng ating Panginoon. Amen. And be at home. So alam niyo po ba mga kapatid, na tayo pong lahat sa mundong ito ay nananahan lamang po sa tolda. At itong katawan na ito ang tinutukoy po na tolda. Mga kapatid, alam niyo po ba ang sinasabi ni Apostol Pablo na sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, nawagan din po tayo dapat. Para sa amin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. So, kung tayo po ay na kay Kristo, mamatay man tayo, pakinabang natin ito. Amen. Natin ha? Natin. Sapagkat ang Diyos nanginginabang na noong unang panahon. Pakinabangan po natin kung tayo po ay mamatay na naglilingkod sa ating Panginoon. It is our gain. Gain po natin yun kasi ang tao po, iba po ang kanilang hinahanap sa mundong ito. Material na bagay. So tayo po, nag-i-invest. Kaya nga po, ang pinakamagandang investment sa buhay na ito ay gumawa ka para sa Panginoon, which is your gain in the Lord. Isipin po natin mga kapatid, naiiba nga talaga ang mundo. Naiiba ang tao ng Diyos sa mundo. Amen. So, malaking pakinabang po kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. At kung tayo man po ay nabubuhay para kay Kristo, ang buhay na ito ay ipaglingkod natin sa ating mga kapatid. Amen. Sabi ni Paul, kung ako ay nabubuhay, para sa inyo ito. Amen. Dahil binibigyan pa ako ng Diyos na chance para makapaglingkod sa inyo. At kung ako man ay mamamatay, kinabang ko na ito. Amen. It is my gain. Amen. Kasi ang tao po, pwedeng magkaroon ng ganansya, pwedeng malugi. Yung hindi naglilingkod sa Diyos, lugi. Amen. Amen. They are at loss dahil hindi nila ginamit ang buhay para ipaglingkod sa Diyos. Amen. Pero kung ang buhay ipinaglilingkod mo, tagumpay ang ating Panginoon sa kanyang layunin sa atin. Ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin kung ano nga po ba ang kamatayan bilang mga apostolikong mga mananamba sa ating Panginoon. Number 1 mga kapatid, death is a doorway to life. Doorway, pinto ang daan patungo sa buhay. So hindi tayo makakapasok doon sa buhay na walang hanggan kung ikaw ay buhay. Amen? Kaya ako po naniniwala na itong si Enoch at si Elijah nandoon lang po sa paradise.
Kasi kung isipin po natin, ang langit po ay dinescribe ni Paul na third heaven. So kung may third heaven, merong second, merong first. Amen? Sa third heaven, sabi ni Paul, kumbaga, hindi pwedeng sabihin kung ano ang mga bagay na nakikita doon. Nasaan po si Enoch at si Elijah? Bagamat hindi binabanggit ng Bible, pero ako naniniwala, wala po sila sa heaven. Kasi na-rapture po sila, di ba? Hindi po, ibabalik sila. Sa Revelation, ibabalik sila para mamatay. Kasi hindi nga sila pa pwede. Flesh, tandaan po natin, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi ba pwedeng magmana to ng buhay na walang hanggan? At bakit sila ibinalik? Para mamatay. Basahin yung Revelation ng to. Yung dalawang witness, sila po yun. Kasi hindi sila makakapasok doon unless namamatay. Kasi itong katawan natin na to, galing sa alabok, subabalik dapat sa alabok. Nakukuhan mo mga kapatid. Kaya nga, pag nagkaroon po ng rapture, mawawala yung katawan natin physical. Papalit ito dito. At ito'y papalitan ng bagong katawan, which is acceptable o katanggap-tanggap at nauugma sa langit. Amen. So, nauugma po sa langit. Amen. So, because Jesus resurrected from the dead, He finalized His victory over death. Pakibasa po. Isaiah 25 verse 8. Pakibasa po. Sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman. At papalitin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. At ang kakubyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa. Kapag sinalita ng Panginoon. Amen. He will swallow up death forever. Swallowed up. Lulunukin, lalamunin ng Diyos ang kamatayan forever. Amen. Lulunukin niyang buo ang kamatayan yan. Wala na yan. And the sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. Aalisin at pupunasan ng Diyos ang lahat ng luha sa ating mga mata. Amen. Na dumadaloy sa ating mga mukha. He will remove His people disgrace from all the earth. And the Lord has spoken this. Kapag sinabi po ng Panginoon, ano ba? Nangyayari. Tama? Kapag sinabi ng Diyos, nangyayari. Dila mo na ang kamatayan. Wala nang kamatayan. Hindi na mamamatay ang mga anak. Amen. Ayun mga kapatid, Jesus destroyed the power of the devil who held the power of death. So alam naman po natin ang katotohanan na ang demonyo ang siyang may tangan nga po ng kapangyarihan ng kamatayan. So, ang demonyo po ang may tangan ng kapangyarihan po ng kamatayan. At tayo nga po ay pinalaya ng ating Panginoong Yesus mula sa takot sa kamatayan. So tayo pong lahat ay takot sa kamatayan, hindi po ba? Kahit Christian na eh. Pag kulang po tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, matatakot kang mamatay. Amen? Sino ba dito ang nangangahas mag-pray na, Panginoon, kunin mo na ako? May kilala po akong taong ganyan. Si Lula Incang, nagko-confess sa akin ng pastor, kasalanan ko bang madalangin sa Diyos? Na Panginoon, kunin mo na lang ako. Mamatay na ako. Kasi sabi niya sa akin, pastor, pag humawak ako ng baso, nabibitawan ko na. Ibig sabihin, wala na siyang lakas. So aanin pa natin ang mabuhay kung wala na rin tayong pakinabang. Amen? So ang kamatayan po, pinto ang pinapasukan natin upang tayo'y makaparoon sa presensya ng Diyos. So takot ka bang pumasok
sa pintuan na alam mo na kapag pumasok ka doon, haharapin mo na ang Panginoon? Ang mga anak po na Diyos, hindi dapat matakot. Yung death na to, mga kapatid, hindi kinakatakutan ng mga anak ng Diyos. Katunayan, during the first century of the church, mga kapatid, ang daming sumasampalataya sa Panginoong Yesus, nag-uunahan pa para mamatay. Amen? Hindi po sila takot. Kahit na nakita nila yung mga anak nila, pinakakain sa leon. Amen. Masakit yun sa isang magulang. Pero pag nakita mo yung anak mo, lumili mo sa'yo, hayaan mo na tayo, hayaan mo na nay. Pupunta na ako sa Panginoon. Ano sabi mo? Anak, wag! Hindi dapat ganon. Sige anak, susundin kami sa'yo. Amen? Mga kapatid, hindi kinakatakutan ang kamatayan. Isipin mo ang mga alagad ng Panginoon. Buhay pa, binabalatan. Amen? Diba? So ano bang meron? Ang pagtitiwala kay Jesus upang ang taong mga duwag ay naging matapang na harapin ang kamatayan. Ano? Siyempre, pagkabuhay muli. Ang sagot, resurrection, mga kapatid. Kung walang pagkabuhay muli, umuwi na lang tayong lahat. Amen? Sige, mag-malling na lang tayo. Pumunta na lang tayo sa mga beach resort. Magpakasaya na tayo. Wala naman palang pagkabuhay muli. Dahil ang kamatayan para sa mundo, katapusan ng lahat. Di ba? Narinig niyo ba yon? Lagi na sinasabi, mabuti ko siya namatay niya. Wala na siyang paghihirap. Hindi nila alam, kung ikay hindi sumasampalataya kay Kristo, mas lalong hirap ang dadanasin mo. Amen? Pwede ang iniisip nila kasi, yung katawan, pahinga lang. Kasi babalik na. Sa pinanggalingan, sabi ng Biblia, mula sa alabo, babalik sa alabo. Pero ang kamatayan po, transition, hindi annihilation. Pag sinabi po kasing annihilation, pagkapuksa, mauubos na. Tapos na ang buhay. Hindi ka na maaalala. Kapag namatay ka, 100% maalala ka lang during your first year na ikaw ay nawala. Pero after that, lumipas ang 2 taon, 3 taon, hanggang 10 taon, limot ka na. Maalala ka na lang. November 1. Diba? Pag dumalaw sa puntod, namatay ka na. Patay siya. Diba? Namatay na. Mga kapatid, grave is now transformed from a sign of terror to a gateway to glory. Ito po yung katotohanan. Ang libingan noong una, mga kapatid, ay kinakatakutan. Pero sa pagkaunawa mo sa katotohanan, natatransform ang libingan. Na ito nga po, dati po ay sinyalis po ng dapat katakutan. Subalit ngayon, ito nga po ang pintuan patungo sa kaluwalhatian. Amen? It is our gateway to glory. Mga kapatid. Amen. At dito po, inaalaw natin o inaalaw tayo bilang mga Kristiyano na iwan sa mundong ito ang lahat ng kahirapan. Amen. Kapag namatay ang isang Kristiyano, sa tingin po ng Diyos, ito ay biyaya niya para sa atin. Kasi iiwan mo na, matatapos mo na ang paghihirap sa isang makasalanang mundo. Amen? Pero tayo, talagang nangunguyapi tayo, ayoko pang mamatay, Lord! Ayoko pang mamatay. Mas gugustuhin kong buhay kahit naghihirap. Ang laking kahangalan, di ba?
hindi mo nauunawaan ang katotohanan. Namumuyapit ka pa eh. Amen? Dalhin niyo ako sa ospital. Ayoko pang mamatay. Ubusin niyo na lahat ang pera niyo. Mabuhay lang ako. Diba? Pero, useless yun mga kapatid. Kahit anong pagpupumilit mong mabuhay, lagi mong tatandaan, it is appointed to a man once to die. So lahat po tayo, merong appointment sa Diyos. Mga manay ka talaga. Amen? Yun po ay totoo. Appointment yun. Pag sinabing appointment, takdang araw, nahaharap ka sa Diyos. Naka-appoint ka. May appointment ka. Kapatid, kailan ba ang appointment mo? Pastor, hindi ko po alam. Hindi ko alam, Pastor. Pero, dapat mga kapatid, lagi kang handa. Dapat Boy Scout tayong lahat, o Girl Scout, o babae. Kasi, dapat, any moment, pwede tayong mawala sa mundo. Tama? Minsan, tatawid ka lang sa kalsada. O, di ba? Hindi natin alam. Ang daming disgrasya. O. Kaya nga, mga kapatid, ayaw ba natin ito na tayo makaranas ng kapuspusan ng kagalakan sa piling ng Diyos? Pakibasa. Psalms 30 verse 5. Ano sabi? Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang pag-iingat ay habang buhay. Pag-iyak at magtatagal ng magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa pinakamagrahan. Diba, mga kapatid? Ito yun. Gabi. Sa mundong ito, gabi talaga. Madilim. Ano sabi dyan? Weeping may stay for a night. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. So meron pong katuwaan, merong kagalakan pagsapit po ng umaga. Amen. At ang umaga niyan, mga kapatid, sumisimbolo po sa presensya ng ating Panginoon. The dawn of a new day. Pagkatapos po ng takip siling, magkakaroon po ng bukang liwayway. Ito po yung pag-asa natin, yung bukang liwayway. Amen. Pag bukang liwayway, unti-unti pong itinataboy ng liwanag ang kadiliman. Hanggang sa tanghaling tapat, makikita ko talaga lahat. Dahil mga kapatid, pag-usapan po natin, ikalawa, ang gateway to perfection. Ang kamatayan po ay pintuang daan patungo sa perfection ng tao. Kung saan po tayo pong lahat ay magiging perfect sa harapan po ng ating Panginoon. So alam naman po natin na at the moment of death, the soul of believers are made perfect in holiness and immediately pass into the glory in the presence of Christ. Pakibasa po, Luke 23:43. Anong sabi? Ano po? 23:43. At Apo. sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahan kita sa paraiso. So, mga kapatid, gusto nyo bang marinig din yan? Sa inyo mismo sasabihin ng Panginoon, Lord, ayaw ko muna. O sasabihin mo, Lord, wait lang. Ako doon. Sabihin mo, Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Lord, why? O ano sasabihin mo? Sige, Panginoon. As you wish, mangyari. Tama? Aba, kanino mo gusto sumama? Mahaba nga ang buhay mo. Immortal ka nga, pero wala ka naman sa piling ng Panginoon. Sige nga. Umabot ka na ng 120 years. Pero, wala ka naman sa Panginoon. Aalin mo yon. Pag tinignan po natin ang comparison, pag
pinaghambing po natin yung 120 years versus walang katapusan. Buhay na walang hanggan. Wala. Wala tayong mapagkukumparahan. Amen? Di ba? Kaya mga kapatid, it is wise. Alam ko, bawat anak ng Diyos, matalino. Amen? Naiintindihan nila kung ano ang tama, kung ano ang mali. Amen? So, mas mainam na tayo po ay pumili doon po o pumanig doon po sa tama. Pakibasa po, Philippians 1:23. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasa humadis ay sumakay kay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. So ako'y nagigipit sa dalawang pasya. Di ba? Kasi kinakailangan pa ako ng mga kapatid. Which is one. Isang desisyon yan. Ayoko pang umalis kasi kailangan nila ako. Gusto ko pang maglingkod sa kanila. Pero sabi niya, pero mas makabubuti kung ako'y aalis dahil makakasama ko niya si Kristo. Di ba? So kung tatanungin mo si Pablo, mas gusto niya makasama ang ating Panginoon. Amen? Bakit? Kasi excited na siya. Lahat ibinuhos niya na sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya nga, wala na ako. I have fought a good fight of faith. Nakipaglaban talaga siyang mabuti. Kasi ang faith, mga kapatid, dapat ipinaglalaban yan. Maraming humahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Number 1 dyan, sinong hahadlang? Ang diablo. Ikalawa, ang mundo. Ikatlo, sarili mo. Dahil mahal mo ang mga kamag-anakan mo, ayaw mo bang umalis. Sabi nila, bakit ka nag-born again? Gayahin mo kami. O, di ba? Ang totoo na nakakikilala kay Kristo, handa pong tumanggap kahit itiwalag ka pa ng pamilya mo. Amen? Kaya nyo ba yun? Patotoo po, ng asawa po ng pastor na ngayon. Siguro kilala nyo, yung pastor po ng Friends Again, si Luis Santos. Dati po siya UPC. Kilala nila yan. Kasi galing kami dahil Pastor Robin. Lagi po kami bigyan ni Pastor Robin, si Pastor Luis Santos. Habang nagba-Bible study si Pastor Robin, sa bahay ng asawa ni pastor na ngayon, si Luis Santos. Si Luis Santos mayaman yun, negosyante yun. Habang nagpa-Bible study siya, naninigarilyo si Pastor Luis. Louie lang yan, no? Kasi hindi pa naman siya pastor, hindi pa nga siya mananampalataya eh. Pero ang na-convert po na asawa niya. Number 1 pong pinipersecute yung asawa. Hindi ka pwedeng sumampa. Ang ginagawa, pag araw ng linggo, lahat ng damit ng asawa niyang babae, binabasa. E paano ka aalis? Kung ang suot mo lang yung pambahay mo, hindi na lang aalis. Di ba? So, persecuted yun, mga kapatid. Nakaranas po ng persecution, pero hindi sumuko. Amen? Hanggang sa ang asawang lalaki, naging pastor na. Dito nila. Pag manatili ka sa Panginoon, i-bless ng Panginoon, maging buong sambahayan mo. Yan po ang pangako ng Diyos doon po sa Philippians Galia. Di ba? Pangako yan, mga kapatid. Pangako. So, kaya nga po, death brings a final cessation to worldly sorrow and pain. So mga kapatid, bakit paaayawan natin ang kamatayan? Sapagkat hindi natin nauunawaan kung ano ang dulot po ng kamatayan. At kung naiintindihan lang natin na dahil po sa kamatayan, matatapos na ang kalungkutan at kahirapan ng buhay. Amen. Ngayon, bakit ayaw mo pa? So ibig sabihin, pag tama ang ating pong pagkakaunawa, mababago ang ating pananaw sa kamatayan.
So paano tatama ang pangunawa mo? Ito lang po mga kapatid. Ito po ang dapat nating maging batayan ng lahat ng ating pong inaasahan sa buhay. Kung ano ang sinasabi ng Word of God, pakinggan natin at gawin po natin. Amen? So hindi lamang po tayo dapat tagapakinig, kundi tayo ay tagatupad sa bawat napapakinggan natin. Sapagkat walang kabuluhan ang inyong pananampalataya kung hindi kayo gagawa ayon sa inyong sinasampalatayanan. Amen? Yan po yung biblikal na turo ng Diyos. Hindi ko yan turo, mga kapatid. Biblikal yan eh. Sabi nyo, saan mo yung pastor nakuha? Book of James, ano sabi ni James? Faith without work is dead. O nga, naniniwala ka. Lahat naman ng tao may pinaniniwalaan, tama? Pero sino lang ang gumagawa? Yung totoong naniniwala. Sapagkat ang paniniwala mo, dadalhin ka noon sa pagtitiwala. Magkaiba po yun eh, yung paniniwala at pagtitiwala. Magkaiba. Kaya nga, the righteous find rest from earthly labors and are shielded from future evil. And the only way to be with Christ, making it again for believers. The only way to be with Christ is through death. Kinakailangan mong mamatay para mapakay Kristo ka na. Amen? So, Pastor, kailangan ko palang mamatay. Opo, mamatay ka spiritually sa kasalanan. Tama? Then, mamatay ka physically sa katawan mo. Pupunta ka na sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, mamamatay tayo sa kasalanan. Na kung paano ang ating Panginoon namatay. Dahil po sa ating mga kasalanan, dapat din tayo mamatay sa kasalanan. Pagpatay ka sa kasalanan, wala nang kapangyarihan pa sa iyo ang kasalanan. Amen? You are not bound by sin because we are all under grace. Amen. So, ngayon titingnan po natin ngayon ang ikatlo. Sabi po dito, death is a necessary evil redeemed. So ang kamatayan daw po ay kinakailangan talaga. Kinakailangan masama. So kinakailangan mangyari ang kasamaang ito para tayo ay matubos. Sa Panginoon. While death is the result of sin, it is being used by God to end the struggle of Christian with sin. Para matapos na ang ating pakikipagbaka sa kasalanan, kinakailangan mo mamatay. Amen? Mamamatay tayo lahat sa kasalanan. Dapat lang talaga mamatay tayo sa kasalanan. Diba? Pag ang tao po patay na sa kasalanan, kahit nandiyan ang kasalanan, wala ka nang pakiramdam sa kasalanan. Tama? Kung hindi yata naiintindihan ha. Naiintindihan pa natin. Kapag patay na tayo sa kasalanan, kahit nandiyan ang kasalanan sa paligid natin, wala na tayong pakialam pa doon. Wala na yung perception mo pagdating sa kasalanan. Manhid ka na. Patay ka na nga eh. Wala ka nang pakiramdam doon. Kaya kahit bangga-banggain ka pa, wala na, hindi mo na ako maiinis pa. Amen? Akala mo, kaya mo akong i-provoke? No. No way. Sabi nga, no way. Highway. Oh, di ba? Kasi patungo na ako sa highway. Sa daang mas mataas kaysa sa daan ng sanlibutan. Amen? So, mga kapatid, sabi nga po dito, ang kamatayan po ay nagsisilbing exit sa mundo ito. Di ba?
Pag nag-exit ka na sa mundong ito, syempre, may entrance din. Saan ka papasok? Lumabas ka dito sa mundo, saan ka papasok? Dalawa lang naman ang pwedeng pasukan ng tao. Either destruction or preservation. Saan ka ba? Pag sa Diyos ka, mapipreserve ang buhay mo. Pag hiwalay ka sa Diyos, destroy ang buhay mo. Wasak ang buhay kapag hiwalay sa Diyos. Amen? So ang buhay mga kapatid, nasa atin na mga buhay ang pagpapasya. Nasa atin po ang desisyon mga kapatid. So, God uses death to deliver His children from a broken world into His presence. So nabasa na natin yan kanina sa Sunday School natin, Isaiah 57 verse 1 and 2. Basahin po natin ngayon, Philippians chapter 1, verse 21 hanggang 23. Ano sabi? Si Paul po ang nangungusap dyan. Philippians 1, chapter Sapagkat 21. para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Yes. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundo ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. So ano ba ang mas lalong mabuti? Anong sabi? Ayon kay Pablo, ano ang mas lalong mabuti? Ang mawala sa mundong ito at makasama si Kristo. Amen? Kasi, yan po ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos to be with Him forever. Amen? Pero bakit ayaw natin? Bakit tayo naduduwag? Lagi natin tatandaan, walang magmamana sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay duwag. Amen? Nangangahulugan na dapat lahat ng mga Kristiyano matatapang pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya po nating suungin, maging kamatayan man. Pero ang number one na kasalanan na magpapalayo sa atin sa Diyos ay ang simple lang yon, kasinungalingan. Lahat po ng tao talagang pwedeng magsinungaling. Amen? Pastor, paano yon? Nagsinungaling ako eh. Anong gagawin ko? Magsisi ka. Amen? Eh, Pastor, white lies yun eh. Sino sabing white lies? Saan mo natutunan ang white lies, mga kapatid? Alam ko yung white lies na yan, turo yan ng malaking simbahan. Merong tinatawag daw na white lies. Pero alam nyo ba na may kasalanang hindi ikamamatay? Tanong sa akin yan kahapon, Pastor, ano po yung kasalanan na hindi ikamamatay? Pastor, kasalanan yun, di ba? Kasalanan yun, di dapat papasok yung Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero anong sabi ni Paul? Mayroong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Alin yun? Sige nga. Anong kasalanan? Kasi ang kasalanan talagang hindi mapapatawad ng Diyos. Blasphemy sa Holy Spirit, tama? Pero ano yung kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan? Pag-usapan natin yan. Next. Bibitinin ko po kayo. Research nyo na lang. Then, mag-usap tayo. Kung meron kayong, kasapin nyo ako. Gusto mong malaman kung tama. Okay. So, death brings a final cessation to worldly sorrow and pain. Matapos na to. So, okay. Pupunta na po tayo sa pang-apat. The best day. Yung pinaka-the best na araw ng tao ay ang kanyang kamatayan. Pastor, hindi ba? Wala pa ako nakita nag-celebrate ng kamatayan. Tama ka kapatid, walang sineselebrate ng kamatayan. Dahil sa mundong ito, ang sineselebrate birthday. Tama ba? Yes. Pero ako gusto ko may Pastor. Pero basahin nyo, Ecclesiastes chapter 7 verse 1, ano sabi? Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti
ay sa araw ng kapanganakan. Hallelujah! Amen. Ang araw ng kamatayan ay mas higit na mabuti kaysa araw ng pagsilang. Bakit? Mga kapatid, what is the reason behind? Gusto ko yung araw na Kasi pag kamatayan mo na, iiwan mo na ang ang pangalan mo. Paano mo gustong alalahanin ka ng mga iniwanan mo? What kind of legacy you want na maalala ka ng mga tao? Ikaw ba yung presidenteng magnanakaw? O ikaw ba yung lingkod ng bayan na walang ginawa kundi magpasasa sa kaban ng bayan? kuya ko. O ikaw yung pastor na walang ginawa kundi gulimbatin, pagnakawan ang kawan. Oh, basta grabe ka magsalita. Bakit? Totoo naman eh. Di ba? Mga kapatid, nakakaramdam pa ba tayo ng kurot sa puso natin kapag may isang kapatid na nakikita ka na kinakain niya? Oo, kumakain siya, pero ang kinakain niya, hindi mo kayang kainin. Diba? Makikita mo, pag dumalaw ka, halos hindi ka nga makayapak eh. Makaapak doon sa sahig nila. Dahil bawat hakbang mo lumalangingit, baka mahulog ka na. At kung makita mo yung kinakain nila, kanin, plain kanin, with chicheria, bangus. Piso lang yun, di ba? Noon. So, bakit ngayon magkano na po? Five. Ten na ba? Malaki na po. Malaki na siguro. Ako malaki. Tapos may sausawan na suka lang. Tsaka yung big bag. Kung ikaw ay pastor, hindi ba? Masakit yun. Masakit. Hindi ba? Ngayon, sasabihin nila, karapatan ng pastor, tumanggap. Ng mga pagpapala. Yes, karapatan. Pero, nanineglect natin ang una natin dapat gawin. Ang utos ng ating Panginoong Yesus nung siya'y mabuhay muli kay Pedro, Peter, if you love me, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, ang blessing po ng isang nagpapastor ay nakasalalay sa mga miyembro, sa kanilang mga ibibigay. Amen? Kasi alam nga namang hindi po tayo supported ng malalaking simbahan. We are independent to them. Nabuhay ang simbahan ito sa biyaya ng Diyos. Amen! Kaya gusto ko pong i-acknowledge lahat po ng kaluwalhatian ay para sa Diyos. Hindi po ako ang gumawa nito. Ang ating Panginoon. Amen. Ito po yata, nasasabihin nyo, ay hindi, wala dito. Sige, alam ko naman, nakikita ko po. After po ako diyan. So, the best day, sabi po ni Thomas Brooks, mga kapatid, isa po siyang English non-conformist Puritan preacher. So, alam niyo ba mga kapatid, malaki po ang naging bahagi sa akin ng mga gawain ng mga Puritan preacher. Hindi, oo, nakikinig ako sa mga modern preacher, pero sila man po ay nakasalalay doon sa mga Puritans. Ano yung mga Puritans? Pag sinabi pong Puritans, pure talaga na apostolic. Kung ano yung aral na nakikita nila at narinig nila sa mga apostol, yun po ang kanilang pinangahawakan.
Kaya nga, tinawag silang Puritans. Sila po yung mga British na mga mangangaral ng Diyos. So, ang dami pong mga Puritans. At isa po dito si Thomas Brooks, mga kapatid. He argued that for Christian, the last day on earth is the best day. Yung kanilang huling araw sa mundo ito na po yung pinaka-the best na araw nila sa buhay nila. Yung araw ng kanilang kamatayan. Amen? Diba? Sabi nga po, mas mainam ang mabuting pangalan kaysa magpabangong mamahalin na kung titingnan po natin, kahit napakabango niya, mawawala rin ang bango sa paglipas ng panahon. A good name, hindi po mawawala. Tingnan nyo, ang ating Panginoong Yesus, ilang libong taon lang nakakaraan hanggang ngayon binabanggit. Si Paul, hanggang ngayon binabanggit. Amen. So, good name, mga kapatid. Mahalaga po yun. Then, ang kamatayan po ay tinatawag din po homecoming. Pag sinabing homecoming, ano yan? Araw ng pagbabalik sa tahanan natin. Amen? Death is characterized as departure from this world, which is actually an arrival to our heavenly homes. Pakibasa po, Philippians chapter 3 verse 20. Philippians 3:20. Basa po. Wait lang po. But our citizenship is in heaven. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Tayo ba ay nasasabik sa ating Panginoon? Are we eager na makita ang Panginoon? Sagot? Amen. Talaga. So, hindi ko po kayo masisisi. Masyado tayong komportable sa mundong ito. Pero magkaiba lang po tayo ng pananaw. I'm not comfortable with this world. Yan po yung ito. Ang dami ko na kasi nararamdaman eh. Marami na po ako nararamdaman. Alam ko na ako'y matanda na. Ramdam ko na sa aking mga tuhod, sa aking hita, sa lahat. Alam ko na. My departure is getting nearer as I age. Habang ako'y nagkakaedad, alam ko, nalalapit na rin ang aking pagpanaw. Mga kapatid, tingnan nyo na ang mukhang ito. At sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, ang buhay ng tao sa mundong ito ay temporary lang. Amen? Pansamantala ka lang, umiral. Sabi nga sa James, diba, parang usok lang ang buhay. Makikita mo sa isang iglap, maya-maya, nawawala na. Even your favorite dogs, hindi ka na makikita. At sigurado, hindi ka na mahahanap doon. Nasaan kaya? Kasi, hindi po siya si Hachiko. Kailan nun siya, Chiko? Okay. So mga kapatid, pakibasa rin po, 2 Corinthians chapter 5 verse 1 ang sabi. Alam namin kapag nasira na ang kordang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Isang tahanan na ginawa ng Diyos na hindi ginawa ng tao. Ano yung tahanan na yon? Building ba? What do you think, mga kapatid? Yung pantahanan na yun, building? Natitira ka doon? Mansion ba yun? Hindi po mansion yun, mga kapatid. Hindi po. Ang tahanan tinutukoy niya kasi, tingnan niyo ang konteksto. For we know that if the earthly tent, itong body na to, earthly, ay masira na. We have a building from God. So may inihanda ang Panginoong katawan para sa iyo. Kaya nga building eh, permanente. Amen. Permanente na yon, hindi na masisira pa. Walang lindol doon sa ating pupuntahan.
Isip ko po noon, ang inihanda talaga ng Diyos, mansion. Iniisip ko rin, sabi ko, kung mansion, titira ka doon, matutulog ka. So bakit ka matutulog? Ang tao, ang tanong ko, bakit ba ang tao natutulog? Basta, bakit ang tao natutulog? Kasi inaantok. Nagpapahinga, tama? Ngayon ang tanong ko ito, bakit ka magpapahinga kung si Jesus ang iyong kapahingahan? Kung nandoon ka na sa presensya ni Jesus, matutulog ka pa ba? Ang sagot po, kaya ang tao natutulog may gabi. Tama? Na wala, hindi ka na pwedeng gumawa. Pero ngayon, meron ng mga night shift na trabaho, di ba? BPO, yan. Isa yan, night shift yun. Pero sa langit, wala nang gabi. Nakita nyo? Wala nang gabi sa langit. Dahil ang umaga natuluran si Kristo. Si Jesus, siya po yung araw natin sa S-U-N, hindi S-O-N. S-U-N. Siya po yung sun. Doon, sa kalangitan. So, panghuli mga kapatid, having transformed bodies, ang kamatayan po natin ay ang pagkakaroon po natin ng bagong katawan. Transform, binagong katawan. Believers look forward to exchanging frail earthly bodies for glorified, resurrected bodies. Philippians 3:21, ano sabi? Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So, ang katawan natin ngayon, yan, na merong mga kahinaan. Amen? Kasi classified po itong dust. Siyempre ang dust, papalit din naman sa alabok. Then papalitan ito ng ating Panginoon ng glorious body, which is angkop talaga para sa maluwalhating presensya ng ating Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. So papalitan, mga kapatid, ang ating katawang ito. So ibig sabihin pala, sa kabilang buhay, Sister Marty, wala na siyang iinumin kalyo. Amen? Sapagkat yung potasyo, bahagi lang yun ng kanyang katawan. Dahil ang katawan po natin galing sa lupa, ang lupa may potasyo. Amen? Yan po yung dahilan. Kaya pag kulang ka ng potasyo, kinakailangan may supplement ka ng potasyo. Pag kulang ka ng bakal o iron, you need to uminom ng supplement na iron. Tama? Namumutla ka ba? Kulang ka sa bakal. Ito, gatin kaya natin itong mga bakal na to. O, di ba? So mga kapatid, tingnan din natin. 1 Corinthians 1, 53-54. Ano sabi? Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, natupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. So mga kapatid, alam naman natin ang katotohanan na nalupig na ni Jesus ang kamatayan. Kaya bakit ka ngayon ang lulupay-pay? Na kung iisipin mo ang katotohanan, tagumpay na ang dapat mong maranasan ngayon. Amen? So kung naghihirap ka ngayon, may karamdaman ka ngayon, isipin mo lang, at the end of the day, tagumpay ka dahil nasa sayo si Kristo. Conclusion mga kapatid, believers are encouraged to view death as a gain and to live with an everlasting perspective and investing in spiritual treasures rather than material possession. Mag-invest po tayo sa mga espiritual na mga bagay sa halip ng mga bagay na material o temporal, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay dudulog sa ating Panginoon.